Tuhan tama. Kahit hindi po siya tama sa harapan ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pero kung tayo po yung masusunod, tama ako, ginagawa ko naman ng tama. Tama naman itong nilalakaran ko eh. Amen. Pero, mga kapatid, to be sure na tama ngayong nilalakaran nating landas, kapatid, go back to the Word of God. There is nowhere else na tayo po ay makakita o matatagpuan natin o mapapatunayan natin na tama ngayong pinaggagawa natin sa buhay natin if we go back to the Word of God. Sorry to say, but this is the only basis for us to see and to make known and to be sure that what we are doing, the path that we are going through is right in the presence of God. Amen. Mga kapatid, napakasilan po talaga. Hindi po, it is not enough for us to be present in all, sabi nga, worship service, Bible study, music practice, prayer warrior. Yes, we are present. But how about our hearts? How about our hearts? How about the things that we are doing behind? Amen? That is what we are going to focus these last days. Hindi na nga last days eh. It is not even last days anymore. Last few seconds. If we see all around us things that are happening, kapatid, it is already written in the book. We have heard it and we have read it. We have heard preachers declaring it. Now it is our time to make ourselves right in the eyes of God, not according to our own basis, understanding, but according to the Word of God. Hindi pa. Amen. Amen? So, God is reminding us, basic po ito, this is the basic, this is the fundamental instruction that God can give to us, mga kapatid. Amen po? God is reminding us that we are in great need of a Savior because we are all sinners. We are all sinners and God died on the cross for us. Amen. Huwag po natin sayangin yun, kapatid. Huwag po natin sayangin yung pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. It is not an assurance that you are sitting here today. The only assurance is if we are walking according to the Word of God. That is the only assurance that we can hold on to, the Word of God. Because His judgment will be based on what He has declared on His Word. Amen? Kasi sabi niya, are we doing the will of God? In our life, let us sit down and analyze everything. What we are doing in our life, is it according to the Word of God? Amen? Amen. The way we think, the way we speak, yung way ng pamumuhay natin. Amen? The way we look at others. Amen? The way we judge others. Remember, if you have made judgment on others, pagdating po ng araw, kapatid, be ready. Amen. Be ready. So while we still have time, mga kapatid, let us renew our mind. Let us renew our hearts. Amen. Amen. Ano man yung pinaggagawa natin sa buhay natin, mga kapatid, baguhin na po natin. Ayusin na po natin yung mga buhay natin. Malapit na po, malapit na ang Panginoon. God is already here. Amen. God is already
see it. Hindi lang po siya nagpapakita muna sa atin. Why? Because He is still giving us a chance. You know, in these last days, me personally, as I sit down and analyze my life, yes, I am serving God. Yes, I am teaching the Word of God. Yes, I am preaching the Word of God. But still, I am asking God, Lord, what is it in my life that you still want me to change? While I still have time, Lord, I don't want to go down to hell. I don't want to spend my eternity in hell. Because I know that you have not created me to be down there in hell. Mga kapatid, you know, stop listening to the devil. Stop twisting the Word of God. Amen? Stop twisting the Word of God. Because on the time that we are going to face God, stand in the presence of God, we cannot even reason out, Lord, because. No. Because God have seen everything. God have recorded everything. And God will show us everything. We cannot deny it anymore. So while we still have time, all of us, kasama po kami doon. While we still have time, in every aspect and every corner of our life, let us make it right in the presence of God. Amen. Stop looking at other people. Look at yourself. Look at yourself. Look at and analyze what you have been doing to your life. Amen. Stop looking at others. Stop looking at your elders, your leaders. Start looking at yourself. Amen. Amen. Because what you are now is the product of the Word of God that you have heard. Not because of us, your leaders. No. We cannot even get the honor that, yes, I did it for you. You became like this because of me. No. It's because of the Word of God that you have heard. Amen. Not even one of us, not one of us. Kaya stop po idolizing your leaders. Amen. And start looking at the Word of God. Amen? Gusto ko kasi pastor na ganito. Gusto ko kasi pastor ng ganito. Ayaw ko kay pastor na ganito. Ayaw ko kay pastor ng ganito. Why? Bakit ayaw mo? Dahil hindi mo gusto yung naririnig mo. Remember that the word that you have been hearing from us is coming from God. Amen. What is our business with your life? We have our own life to straighten. Mga kapatid, be serious with your faith. Be serious with our faith. Amen. Stop comparing yourself with others. Stop it. Amen. Sit down and focus on what you have been doing. Lord, tama ba itong pinagagawa ko sa buhay ko? Despite of everything that you have been hearing, still you are doing what you think is right for you. Stop thinking about it. Yes, you will be hurt if you start on standing and walking on the truth. That is sure, 100%, you will be hurt. Pero kapatid, choose. You will be hurt now or you will suffer forever. Remember, even a single small sin will throw us down there. Will throw us down there. Kuha po natin, mga kapatid. Amen. Kaya po, stop arguing.
start obeying the word of God. You still have time. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may oras pa tayo. Pati, may oras na. Kapatid, may pagkakataon pa lang. If you have been doing wrong in your life for the past years, days, weeks, months, hours, minutes, seconds, now is the perfect time to start thinking, Lord, teach me to do your will this time. Amen. Amen? Amen. Kasi mamili tayo, well done, my good and faithful servant. Or, depart from me, I do not know you. Amen? Amen. Mami, dalawa lang po pagpipilian natin, mga kapatid. Kasama po kami doon. Amen po. Makukuha po natin. Amen. Amen. So, dito po sa Bible, mga kapatid, there are two groups of people na in-explain po siya in a different way and a comparison. So, I do not need to explain it, but I have to just say it like in the Bible, God has mentioned about going through the narrow gate and going through the wide gate. If we want to glorify God, we will choose to go to the narrow gate. Yes, it is a painful journey. But in the end, it will be peaceful. It will be heavenly. But if we choose to go the wide gate, yes, it is easy. But what happens to us after that? Our life here on earth is just temporary. Amen. Amen. We are just temporary dwellers here on earth. Our permanent place will be in heaven if we do the will of God. Or in hell if we disobey God. We are talking about obedience and disobedience. Amen? Well done, my good faithful servant, or depart from me, I do not know you. Amen? So, there are sheep also, and there are wolves. Amen. There are wolves clothed in a sheepskin. We can find that in the church. We cannot deny that. There are also a hard road and an easy road. Madali lang siya. Madali lang yung road na yun. But, yung difficult or hard road, we have to labor. Pero naman, pagdating sa dulo, kaginhawahan naman yung ating mga. Amen. Amen po. Kasi we, as a human being, we always tend to choose which way is easy. Amen. To start conditioning yourself to go to the difficult path, difficult road. But make sure na yung difficult road na yun is according to the Word of God. We say difficult because everybody is always against us. The world will be against us because we are obeying the Word of God. In all aspects of our lives, mga kapal, ma-apply po natin ito. Amen po? So, the will of the Father, or we just confess that Jesus is our Lord and our Savior by our mouth only. Yes, it is easy for to say, Lord Jesus, you are my God, you are my Savior, you are my Redeemer. But how about inside your heart? How about the things that we are doing when we are outside the church? Even when we are inside the church. Our life. God is giving us a chance to analyze our life. Amen? Amen po mga kapatid. No. Amen? So, people around us will know us by our fruits.
At yung fruits na yon ay makikita pag nasa labas tayo. Especially if we are exposed to difficult situations. Example na lang from me. You think, I cannot say that people will think na mabait ako. Every time people will say, sumit. Ang ina naman si Pastor, sumit. Ayaw ko sumama dyan. Pagpipiliin, si Pastor Marisa, si Pastor Vilma, si Pastor Mila. Dito kami kay Pastor Vilma, dito kami kay Pastor Marisa. Ayaw kami kay Pastor Mila. Then you have your free will. You have your free will. Hindi ko kayo pipilitin. Amen. Amen. Because I am not God. I am only working for the vineyard of God. Amen. Amen. Umaga sa mayordoma. Amen. Estretong mayordoma. Amen. But, I am just doing what God is telling me to do. Amen po mga kapatid. Amen. Even though you will be hurt, kapatid, sorry kung nasasaktan kayo palagi. Hindi lang po minsan, palagi. Amen. Why? Because God wants to correct within us something. Yes. Ganon yung personal, hindi ko pwede sasabihin na, well, ganon ako, hindi niyo pwede akong baguhin. So, sana po yung tinuturo ko na God will change us, the Word of God will change us. Ibig sabihin po mga kapatid, God is using my personality to convey His Word. Amen. Amen. Yung pang direct to the point. Amen. Ayaw ko po kasing paligoy-ligoy. Ay, hirapan na nga ako magtagalog. Amen. Ay, hirapan niyo ba ako? Amen. Amen po mga kapatid. Amen. So, what we do mga kapatid is we have to do what is God is telling us to do. What God is telling us to say. Amen po mga kapatid. Wala pong lugar ang pretenders po sa kingdom ng Panginoon. I cannot pretend to you people that I will be very nice. Uy, kapatid, ang ganda mo. Uy, kapatid, alam mo, when God is telling me, tell this kapatid, I want their life to be like this, like this, like this. Amin po mga kapatid. Amen. Nahihirapan po ako sa ganun. Pero pagsalitaan mo ako ng straight to the point. So, yun po yung expertise ko. Amen po. Pero syempre, sorry po kung nasasaktan kayo po doon sa direct to the point. May nasasagasaan. Sorry po sa nasasagasaan. Amen. Pero mga kapatid, what we are after is how we can mold our life para po tayo po ay hindi masasayang yung pagpapagal natin. Hindi masasayang yung pag-ising po ninyo ng maaga every Friday para lang mauwi sa wala. Well, I am talking about myself. I am not talking about other pastors. Kasi yan po yung pinapagawa ni Lord sa akin. Amin po mga kapatid. So yan po yung gagawin ko. So sabi po dito, meron po mga ideas kung sino po itong mga sinasabihan ng Panginoon na gusto niyang mabago po yung mga buhay. That when the time comes, we will hear, well done, my good and faithful servant. Number one po doon is, this is about the pretenders. Marami pong pretenders sa loob po ng church. Amen po. Kung gusto mo makakita po ng mga sabi nga, hindi makabasag pinggan, pumunta ka sa church. Amen, sa oras ng gawain. Marami pong hindi makabasag pinggan. Pero, try to look at personally, privately, their life.
Maraming pinggan ang nababasa. Amen po. So dito po yung sinasabing pretenders. Amen po. Amen. So hindi pala nalipat yung ating slides yan. Amen. So, na-explain na po natin yan. So the idea is who Jesus is talking here in the message. This is about the pretenders. In Matthew 7:21a, not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So hindi po tayong lahat na nagsasabi sa Panginoon, Lord, Lord, will be able to enter the kingdom of heaven. Hindi po passes yung pagsasabi natin, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, kung sa puso natin, hindi naman natin ginagawang Lord si Jesus sa buhay natin. Amen. Pag sinabi natin, hindi natin ginagawang Lord si Jesus sa buhay natin, ibig sabihin, yung yes, kaya nga po tayo tinawag ni Lord para baguhin niya yung mga buhay natin. Amen. Because not all of us are worthy to stand in the presence of God. Because all of us are sinners. But that is not an excuse to make more sin. Because we have accepted Jesus Christ in our hearts, so meaning we are ready to be corrected by God through His words. And once we hear that word, mga kapatid, be ready to change our life. Be ready to surrender our life to God and let Him do what is right for us. Kaya lang po, kadalasan na nangyayari po sa atin, yes, Lord, I will obey you, Lord. I love you, Lord. Pero ano yung ginagawa natin sa buhay natin? We don't love the Lord. Because we disobey the Lord. We obey our own emotions and feelings. Amen? Our own decisions, what we think is right for us, that is what we are doing, mga kapatid. Amen? So not everyone who appears to be a sheep is actually a sheep. So this is about living a double life. Mga kapatid, we call that double life. Amen? When we are inside the church, we act like saints. But when we are outside the church, we are doing the opposite thing. Mga kapatid, kailangan po maging consistent po tayo. Be consistent. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, gawin po natin. Huwag po natin ipagpupumilit ang hindi tama. So presenting their lives in public as something they are not truly like in private. Amen. That is what we call living a double life. So sabi po dito, it's talking about how we enter the kingdom of heaven. How can we enter the kingdom of heaven? Yes, pagdating ng araw, all of us will march going there. Then you will say, sabi ni Pastor Ramila, hindi kami makakapasok sa kingdom of heaven. Ito nga, naglalakad na nga kami papunta doon sa gate of heaven. Kaya lang po mga kapatid, yung segregation mangyayari po doon before we enter the gate. Yes. Ngayon ba? Yes. Papunta na kami sa heaven. Papasok na kami sa heaven. Yes. Hindi pala totoo yung sinasabi ng mga pastor namin na mali yung ginagawa namin. Hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. Ito na nga nagmamarcha na nga kami patungo doon sa heaven. Yes, of course. All of us will be there because before we enter the gate, that is the place for segregation. Tandaan po natin yan. So before na tayo po ay masaktan, gawin na po natin yung tama. Piliin na po natin masaktan tayo dito ngayon. Because if we will be broken here, the Lord God is there to make us whole. Jesus, ay yung inawit natin kanina, di ba?
Ang Panginoon kasama natin. Ang Panginoon is beside us. Sabi ni sister, yung coordinator natin, na sa oras mo nasasaktan tayo, nandoon ang Diyos katabi natin to comfort us. Amen. Yes, He will. So if you are to choose being hurt now or being hurt later, if you choose later, kapatid, that will be eternal. No more turning back. Amen. If you choose to enjoy your life now, it's your choice. But if you want to enter the gates of heaven, choose the narrow road that will lead you to salvation. Amen. Do not choose the easy, wide road that will lead you to destruction. We only have two choices always. We don't have a lot of choices. We only have two choices, mga kapatid. Whether we obey God or whether we disobey God. That's all. Amen. Amen? Amen po mga kapatid. Sabi nga po nito ng Panginoon kay Nicodemus, when Nicodemus asked him how he can enter heaven, unless, sabi po dito, you cannot enter the kingdom of heaven or see it unless you are born again. Yes, we are all called born again. But how deep is that being born again? Is it just superficial for people to see that we are a born again Christian? We are declaring the word of God, but deep inside our hearts, we are disobeying God. Yun po yung ingatan po natin. Ingatan po natin yung mga kapatid. Like the parable of the 10 virgins, mga kapatid, we should be ready. That when the time comes that we knock the gate, God will open the gate for us. Amen. That God will not tell us, depart from me, I do not know you. Who are you? I mean, yung 10 virgins, yung 5, nag-prepare sila. They prepared their life according to the word of God. And the others, they did not prepare. They did not make themselves ready. So when the time comes that the groom came, they don't have the oil in their lamp. Of course, if your lamp is empty, the light will die. Do not wait for that, kapatid. Do not wait for that. Let us not wait for that. Let us always make our life ready. Amen? Amen po. Amen. Hallelujah. So being a sheep is doing the will of our Father. Pretending to be a sheep is merely calling Jesus Lord and confessing Him with our lips. Amen. Amen. So we are called. If we are not a true sheep, what are we? We are wolves, clothed in the sheepskin. Amen. So pretending to be a sheep is merely calling Jesus Lord and confessing Him with your lips. So, recognition of Jesus as Lord. Recognition of Jesus as Lord in Matthew 7:21. This is the fact that they identify Jesus is not enough. It's not enough. Calling Jesus Lord, Lord is not enough. Amen. But making Jesus Lord of our life, that is what God wants us to do. Not what our lips are declaring, but what our hearts are telling God. Puso palagi ang tinitingnan ni Lord. Obedience po to the Word of God. Yes, masakit. Kasi lahat naman po tayo may pusong marunong magmahal. But take note, yung pagmamahal ba na yan ay nasa tamang lugar? No.
We still have time. Ayusin po natin yung mga buhay natin. Amen. Amen. Hello? Amen. Ay, gising pa po kayo. Amen. 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 Nasa pambungan pa na po tayo. Amen. So the fact that they identify Jesus is not enough. Eternal life is knowing God, not just the information about Him. Because God doesn't want us to know the information about Him. God wants us to know everything by heart. Amen. I mean, pag sinabi natin by heart, lahat ng sinasabi ng Panginoon, pag sumikapan natin gawin, is mahirap. Mahirap po ang sumunod sa kalooban ng Diyos, pero gawin po natin. Kung Amen. gusto nating marinig yung, well done, my good and faithful servant. Amen. There are moments in our life na papasok yung kasalanan. Now, it is our decision to give in the sin or to turn our backs away from sin. Kapatid, it is our choice. Always, it is our own choice. So, distinguishing the markers of God's children, ito po yung makikita po sa atin. We have the love. Love that is coming from God, mga kapatid. We have this mercy. Forgiveness. Forgiveness. Ito po ang pinakamahirap gawin. Patawarin ko ba siya? Eh, grabe naman yung ginawa niya sa buhay ko. Amen. Yes, of course, patawarin po natin yung mga nagkasala sa atin. Kahit po na niluray-luray na tayo, ang kapatid, patawarin pa rin po natin. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus na pinatawad na tayo. Amen? What have we done to our Lord Jesus Christ? But still, He has forgiven us. He forgave us. He suffered for us in place of us. Amen. Mga kapatid, once is enough. Let us reap the harvest na kapatid. Amen. No. Amen. Kukuha po ba natin? Nasusundan po ba natin? Amen. Pinag-uusapan natin. Amen. 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 So Amen. we have the grace, mga kapatid, galing from God. So dito po, the will of the Father is a set of actions to accomplish. This is the behavior to change things to like and align our life to the will of the Father. Mahirap po kasi talagang i-align yung buhay natin sa will of the Father. Kasi ito po yung sinasabing dumadaan tayo sa narrow road. Lahat po ng ayaw natin nandito po sa narrow road, mga kapatid. Tapos lahat ng mga gusto natin gawin, maluwag sa kalooban natin nandito po sa wide road. Pero it will lead to distraction. Malaya tayong magmahal, malaya tayong gawin kahit anong gusto natin gawin. Yes, you can go here, in the wide road. But if you want eternal life, choose the narrow road. Everything will be difficult. Everything will be difficult. But during these difficult times, remember, Jesus is walking with us. God is walking with us, mga kapatid. Amen. People will hate us, people will ridicule us. So what? Yung pagtutuunan natin ng pansin is yung tayo ay i-disown ng God the Father. Depart from me, I do not know you. Go away. Lord, I have preached your word. Lord, I have teach your word. Lord, I have encouraged your people to change their life. Lord, I have encouraged them to turn away from sin. And yet, the Father will tell us, depart from me, I do not know you. Why? Because there is something in our life. And it is always, we can find that always yung something in our private life. Amen. Amen.
People around us will say, she's okay. When the time will come that we will graduate here on earth, brethren will say, oh, she is already in the hands of the Almighty God. How sure are we? Because we did not see the heart of this person, the life of this person privately. So, what we are going to do now is yung private life natin, yun po yung ayusin natin. Because that is what God is seeing. Amen. People around us did not see, but God always sees everything. Amen. Amen po mga kapatid. So, that is what we are going to be careful. Amen po mga kapatid. Nakukuha po natin, nasusundan po ba natin yung pinag-uusapan natin. Amen. So number 3 po is compassion alone isn't enough to tell if they are children of God. In John chapter 10 verse 37, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Amen. So kung tayo po ay mga sheep, if we are a sheep, of course, once we have heard the word of God, our automatic reaction is to follow the word of God. Amen. But if we are goat, kasi yung sheep, ito po yung mga tupa ng Panginoon. Meron din pong kambing. Amen. Meron din pong kambing sa loob ng iglesia. Amen. So ito po yung mga mga tinawag ng Diyos na hindi po sumusunod. Wala pong baka, kambing lang. Hindi po sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Huwag na po natin pahirapan yung mga sarili natin, mga kapatid. Be a true sheep, not a goat. Amen. If you are a goat, amen, hallelujah, you choose your life to disobey God. So choose to obey God, kapatid. It is much easier to obey God than to disobey God. Amen. Hallelujah. And I do not believe that you do not have any conscience that the Holy Spirit is not whispering something in your ears. He is always. But the thing is, we choose to follow our hearts. That is the problem with us. Amen. So, kapatid, choose to follow Jesus. Amen. Mahirap po siya, yes. Masakit po kasi, Pastora, namili ka, masaktan ka ngayon o masaktan ka forever. Amen. Mamili ka lang. You have the right to choose. You have the freedom to choose. Amen po mga kapatid. Amen. Amen. So, dito po mga kapatid, let us choose to be a sheep who is hearing the voice of the Lord. Amen po. Matthew 7:22, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? In your name, drive out demons, and in your name, perform many miracles. Hindi po mahalaga po sa Panginoon yun. Ang mahalaga po sa Panginoon is yung atin po. Kaya po tinawag na being a born again is having a one-on-one personal relationship with God. Amen. Amen. One-on-one personal relationship with God. Ibig sabihin, mga kapatid, whatever God is telling us, that is what we are obeying and that is what we are applying in our life. Amen po. Nakikinig po tayo kung ano po yung mga payo ng mga leaders natin. Amen. Amen. Kaya lang po, kadalasan ang nangyayari, kung trabida talaga itong pastor ko. Amen. Amen. Yes, it's better to obey the kontrabida, kapatid, Amen. than to
Yes. Pagdating ng araw, magsisisi ka. Sana sinunod ko sa pastor. Sana pinakinggan ko sa pastor. Hindi ko sinunod yung puso ko. Amen. Hello. Amen. Hindi po natin makukuha si Lord sa drama natin. Amen. Amen. Amen po. Hindi po natin mababago yung desisyon ni Lord sa pag-iyak ko doon. Lord, please give me another chance. Sasabihin ni Lord sa atin, anak, napakarami ko ng chance na binigay sa iyo. Parang pareho po tayo doon sa mayaman na nagsabi po kay Abraham, please send Lazarus to my house to warn my brothers. Well, in fact, napakarami na po nung pinadala ng Diyos para mag-warn sa kanila. Pero they still choose their own path. Amen? So tayo po mga kapatid, napakarami na po natin. We have heard so many words of God giving us a warning on what to do, telling us what to do. So while we still have time, let us do what God wants us to do. Amen. Amen. So if you are a person who has been unfaithful to your life, in all aspects of your life, start to be faithful. Mga kapatid, start to be faithful. We still have time. Amen po. Amen. Hindi pa po dumating si Lord. Hindi pa po tayo ni-rapture ni Lord. Amen. So make sure that when God will come, makakasama po tayo. Hindi po tayo maiiwan dito sa simbahan. Bigla na lang tayo magulat lahat na lang ng katabi natin po walang damit. Amen. Ano nangyari? Lord, bakit naiwan ako? Bakit lahat sila wala na? Amen. Amen. Hello. Amen. Napakalungkot po nun, kapatid. So, kailangan kayo pa lang. Let us decide to choose what is right in the eyes of God. Amen. Do not wait for the time that you will be surprised. Where is everyone? Everybody disappeared except you. Everybody disappeared except me. I am preaching to the bunch of clothes left on the chair. Amen? Amen. Amen. So all of us, mga kapatid, because there are still some aspects in our lives that we are doing what is against the will of God. Amen po. Kaya, start decide. Man's righteousness versus God's righteousness. So dito po, there's a contrast between man's work versus Jesus' work. There is man's glory versus God's glory. So always choose what is for God. Always choose what is glorifying God. Always choose what is righteousness according to God's word. Amen. Always choose the wisdom that is coming from God. Yes, of course, there are times na akala natin, yung iniisip natin, yung sinasabi natin, yung kinikilos natin is still a wisdom coming from God. But we can check that if we go back to the Word of God. We will know that what we are doing is according to God's will if it is according to the Word of God that we are reading. That is the only way that we can check. Amen. Because most of the time we think, this is the will of God for me. Amen. No, but sometimes we don't realize that it is us. It is we are using our own wisdom, not the wisdom of God. So we must be careful, mga kapatid. Amen. Especially the way when we look at others. Amen. Especially when you judge your leaders. Be careful. Mga kapatid, be careful.
Even though we are like this, but God has appointed us. And we are not making it as an excuse. Para po magawa namin o yung sarili na lang namin desisyon ang i-implement sa inyo. No, what we are implementing is according to the Word of God. And remember, everything that we are implementing is in the church. We are sitting down first. We are discussing between the Council of Elders. After the Council of Elders, there are still leaders, overseers, and assistant overseers. If one person will disagree, we will not go through with the decision. Meaning, it is not yet the time. Amen? Pamuhan po natin. Amen po. And here in Saudi Arabia, mga kapatid, just for your information, we, your preachers, your pastors, we are doing our duty out of love for God. We are not receiving anything. Even our houses, mga kapatid, just to make you know, just to make everybody know. It is not the church, it is not your tithes, even your love offerings that is paying our rent. We are paying our own rent. We are paying our own electricity. We are buying everything that we are using personally. It is not coming from the church. So if that's what is hindering your decision to give your tithes, mga kapatid, ay Lord po kayo mananagot. Amen. Ay Lord po kayo mananagot. Because we are giving our service free. Because we know that God is the one who is going to pay us when the time will come. Amen. Amen po mga kapatid. Amen. So do not make any notion that these pastors, that the church, that yes, if you are in the Philippines, if you are a full-time pastor, and you belong to a big church, their pastors are being given their monthly salary because it is due for them. Amen. For us, we are giving our service free. Amen. Because we know God is going to pay us. Amen. And God is paying us through the blessings that we are receiving, our family is receiving. Amen. Amen. So, for us, mga kapatid, to say na we are serving God, serve Him wholeheartedly. Kapatid, why not think of, I want to serve God? Instead of looking at your leaders, watching what your leaders are doing, decide, sit down and talk to God, Lord, I want to serve you, just like my leaders. I mean, the church is in need for workers, Amen. but there is a criteria for workers. If our life is pleasing to the Word of God. Makikita po natin yung basihan ng pagtatalaga ng mga workers sa Timothy. Number one is you have only one wife or one husband. Legal. Amen. Kung mapapansin po ninyo, meron po tayong mga tinatanggal na naitalaga na. Because we are just obeying what God is telling us to do. Amen. Torchbearer of Jesus Christ Global Ministries Incorporated is appointing workers according to the Word of God. Amen.
If you may wonder, ang tagal-tagal ko na sa gawain, bakit hindi ako natatalaga? Well, sit down, kapatid. Sit down and analyze your life. You want to serve God? Make your life pleasing in the eyes so that follow and walk the path that God wants you to walk to. Amen. That is the answer. Stop criticizing your leaders. You will answer to that. Amen. So that is man's righteousness versus God's righteousness. Amen. And we, as your leaders and torchbearer, we are always placing ourselves na kami po as much as possible ay ando doon po kami walking on the path of righteousness according to God's righteousness. Hindi on our own righteousness, no. Dahil kung meron po kaming ginagawang hindi nakakaluhod sa harapan ng Diyos, God will remove us. And you have seen it. We have removed servants of God that is disobeying God. Amen. Amen po mga kapatid. Kukuhaan po natin. Amen. So, decide now, kapatid. Paano mo ba aayusin ang buhay mo? Paano ka ba susunod sa kalooban ng Diyos? Amen. Sabi po dito, these people are just like the wolves covering themselves, trying to be a sheep by their own covering and efforts. So they're trying to stand on their own efforts as well as cover themselves with just like Adam and Eve in Genesis. Mga kapatid, kung maalala po natin yung story about Adam and Eve, so dito po makikita po natin that if we choose our own righteousness, mga kapatid, may kalalagyan po tayo. But if we choose God's righteousness, of course, God will be pleased with us. So dito po, mga kapatid, dahil ang instruction po kay Adam is instruct your wife not to eat the forbidden fruit. Amen? Pero, ang ginawa ni Eve, nahulog po siya sa temptation. Yes, by nature, we women are weak. But that is not an excuse to fall into sin. We can be strong if we depend on the strength of God. If we choose to walk in the righteousness of God, mga kapatid, magagawa po natin yung tamang decision. Do not be like Eve. Narinig na po niya yung instruction, but still, she followed her own. Amen. Kaya mga kapabaihan, kadalasan tayo yung sinisisi kasi yung babae na yan, kasi yung babae na yan, meron din po silang punto. On the other hand, meron pa silang punto. Kakaya po nung sinasabi natin that if you are in the church, dress like you are going to church. Do not dress like you are going to the party. Nandiyan na naman si Pastor ng Miguel. Bawal ganito, bawal ganito, bawal ganito. Hello, kapatid, para po ito sa kapatihan mo. Eh kung gusto mo magsuot ng cocktail dress, well, it's your own choice. Pero, do you think these men mananatili po sila sa katinuan if they see somebody come in with a cocktail dress and with a spaghetti with something going out? Hello, they are still in flesh. And they are prone to sinning. Yun na nakatakip eh. Marami pa nagkakasala sa loob ng iglesia. Yun pa kayang luwa ang lahat.
Hello, mga kapatid. I am just talking about reality. Amen. Kung gusto mong ipakita ang lahat ng gusto ng Lord na itago, this is not the place for you. Amen. Well, same as with man, if you want to see something that is hidden, this is not the place to go. Amen. Because here, God wants everything to be covered in righteousness. God wants to clothe us with the righteousness of God. Amen. Hello, mga kapatid. God wants to cover us with the righteousness of God. So do not disregard it. Do not ignore it. Receive it. Tanggapin mo yung righteousness ng Panginoon na pinapasuot sa atin. Amen, mga kapatid. Kasi this is also the place that Satan is using to destroy marriages. This is also the place that Satan is using to spread the spirit of destruction. Number one, that Satan is using is distracting families. Kasi alam niya, pag bumagsak ang lingkod ng Diyos, everybody will fall. But if you see your leader fall, pray for your leader. Amen. Pray for your leader. Huwag mo nang i-chismis ang leader mo. Amen. Huwag mo nang i-chismis ang leader mo. Do not persecute your leaders. Pray for your leaders. Amen. Amen. Amen po. If you know something, keep it with you and go to one of the council of elders and tell it to them. Do not tell it to everyone in the church. You see what happened? Before your chairs are all full, that is the consequences that the church is suffering. Because there are members who are still babies spiritually. Amen. So babies, if they see something, if they hear something, they tend to run away. Amen? Amen po mga kapatid, be careful. So let us be careful. Let us pray for one another. Amen. And let us choose to be clothed in the righteousness of God. Amen po? Amen. So dito po, we have no relationship with Jesus, Matthew 7:23. And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Mga kapatid, be careful. Be careful with that. So this is where the fruit of our faith will be judged. Amen. How faithful are we with our God? Amen. Because we will reap the harvest when the time comes. Amen. So, the fruit of faith is a relationship with God. He's looking for relationship, humility, trust, apparently good and mighty works are not enough. Tandaan po natin, works are not enough. God wants to see humility in us. Amen? Amen. That is what God wants to see in His chosen people. Amen. Not all words, not words. Even if you have all the ministries in the church, pero personally your heart is not focused on God, sorry to say, your ministry is nothing. Your work is nothing. Amen? So evildoers are taken away. Matthew 7:23b, depart from me, you who practice lawlessness. So let us not wait for God to tell us that depart from me. That is the language of judgment for the wicked.
So these people never knew Jesus. They never had faith. They never had intimate relationship with God. We can do the intimate relationship by always meditating on the Word of God. This is where we can see, we can get the wisdom that is coming from God. This is where we will know what is right and what is wrong. Amen? So they rejected opportunity to have relationship and be covered by the righteousness of Christ. And these people are connected to false teachers and prophets. Amen. Mga kapatid, be careful. Be careful with those who are inviting us. Amen. O, dito na lang kayo sa amin. Kasi dyan sa Torchbearer, masyado silang stricto. Dito sa amin, free. Pagkatapos ng gawain, you are free to drink. We have our drinking area. We have our smoking area. Who told them that gays are not accepted in the church? That gays is not created by God? Yes, they are not created by God. God created only man and woman. And you know what is happening to the Philippines? Why God is very angry with the Philippines? This earthquake is not because of this trends or whatever. This is the moving of God. Why? Because God is angry with the Philippines. Because number one, we are idolaters. We worship false gods. Amen. Number two, there is a spirit of these gays, lesbians, LGBTQ plus community in the Philippines. Why they're spreading? Because Filipinos are welcoming this spirit. It is the moving of Satan, mga kapatid. So it is our job to pray, kneel down and cry out to God and pray for the Philippines. Amen. Because unless we move, we Christians who knows and hears the word of God, who knows the truth, unless we will kneel down and pray for them, their eyes will not be open. Mga kapatid, it is our job to kneel down and pray. Kneel down and pray. Amen? No. That is what is happening in the Philippines, to pray for the Philippines. A lot of false teachers, false prophets are going. It is already written in the last days. Amen. False teachers will come out, yes, of course, a lot. And sad to say, some of our brethren, they were taken by the false teachers. We have told them the truth. We have taught them the truth, but still they choose to go the other way. Amen? So for us who are still here, let us go straight walking on the right path, according to the Word of God. It is not written in the Bible, but God is declaring, do not get drunk by wine, but get drunk by the Spirit. Hindi ba clear na kaupsan yun, kapatid? Because alcohol will lead us into sinning. Amen? No. Smoking will destroy your body. Remember, your body is the temple of the Holy Spirit. Your body is not your own. Amen. God gave it to you. So, alagaan mo yung katawang yan na binigay ng Diyos sa iyo. Hello? Amen. Amen? In Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. He who does the will of my Father in heaven. And what is the will of the Father in heaven? It is for us to obey God. It is for us to honor Jesus, to obey Jesus. Amen. And to follow Jesus. Amen. To have a personal one-on-one relationship with Jesus. To receive Him as our
our Lord and our personal Savior. Pag tinanggap natin si Kristo ng buong-buo sa puso natin, kapatid, mga kapatid, ito po yung way kung saan tayo po ay makahalakad sa katotohanan. We will know the truth, and the truth shall set us free. Amen po. So not everyone who identifies Jesus as their Lord actually belongs to God as a child. So it was a genuine faith that is evidenced by obedience to God's will, not just empty words or outward display of being religious. Hindi po mahalaga yan sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, yung totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Amen. And to God be the glory. Amen po mga kapatid. So tayo po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. Yes, Father God in heaven, in the name of your Son Jesus Christ, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Na minsan pa, O God, pinaalala mo sa amin, you have reminded us, O God, hallelujah, that we have to be obedient to your word, Panginoon. We have to walk in righteousness, Panginoon, sa iyong harapan, O God. And we have to do what is right in your eyes, O God. Hallelujah. Thank you, O Lord. Hallelujah. Because you are always giving us a chance, O God, Lord, to change our lives, Panginoon, O God. You are giving us a chance, O God, hallelujah, to be a citizen of heaven, Panginoon. You are giving us a chance, O God, to become, O Lord, hallelujah, an obedient and rightful children of God. Hallelujah. Lord, patuloy, Panginoon, kumilos ka sa mga buhay namin, O God. Patuloy mo pong ipaalala sa amin, Lord. Hallelujah. Na palagi, Panginoon, you are always waiting for us, Panginoon, O God, to come back to you, to obey you, O God, to walk in righteousness with you, O Lord, to enter the narrow gate, O God, hallelujah, to choose between not to choose, O God, Lord, what is the wide gate, Panginoon, but choose, O God, the narrow gate, Panginoon, to walk in the narrow path, O Lord, hallelujah, and to walk in righteousness in your presence. Lord, Panginoon, hallelujah, dalangin po, O God, Lord, na patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang iglesyang ito, Panginoon, O God, patuloy mo, Lord, i-ignite ang kanilang mga puso, O God, hallelujah, to obey you with all their hearts, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, na makalakad ng may katuwiran sa iyong harapan, O God, Lord, nang mayroon pong pagkumbaba, Panginoon, O God, nang mayroon pong obedience sa iyong salita, Panginoon, O God, hallelujah. Lord, we give them the wisdom, O Lord, kung ano ang nararapat na gawin sa iyong harapan, Panginoon, and help them, O God, na maitama, O God, Lord, anuman pagkakamali sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. That everything shall come to pass according to your will and your purpose in their lives, Panginoon, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo, O God, na pagpalain ang kanilang mga spiritual advisor, Panginoon, O God, ng kanilang overseer, assistant overseer, as well as the workers of this church, Panginoon, O God. Lord, give them, O God, the wisdom, the knowledge, O Lord, and help them, O Lord, to walk in righteousness in your sight, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, O God. Patuloy, O God, na pakaingatan mo ang building nito, pagpalain mo, O God, Lord, ang may-ari ng building nito, Panginoon, O God. Hallelujah. At pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid na patuloy, O God, na nagsusumikap, Panginoon, O God, na makalahad na may katubiran sa iyong harapan, Panginoon. Lord, ingatan mo ang mga kapatid na hindi po sila mawalay sa iyong kaawan, Panginoon. Bagkus, O God. Hallelujah. Mahanap po nila, Panginoon, yung mga nawawala sa iyong kawan at maibalik po sila, Panginoon, upang mabuksan po ang kanilang puso at isipan, Panginoon, O God, sa katotohanan, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa iyo po namin pinabalik ang papuri, ang papagkakila at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus sa gabi at patnubay na yung banal na Espiritu. Amen. Amen. Pinagpala po bang lahat sa mensahe ng ating Panginoon? Amen.
Amen. Ngayon po, ay darako na po tayo sa panggawain ng ating Panginoon. Ito po ay ang pagbibigay. So, handa na po ba ang lahat na magbigay? Amen. Wala po handa. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Hallelujah. So, purihin ang ating Panginoon sa mensahe ng ating Panginoon na talagang tunay na napaka-pinagpala po ng mensahe ng ating Panginoon. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 21. Amen. Sabi po rito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang ano? Sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall be entered to the kingdom of heaven, but who does the will of our Father in heaven. Amen. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Walang nagmamahal sa ating Panginoon. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Sabi po ng ating Panginoon, amen. Love your God with all your heart. Yan ang buong puso. Amen. Kung mahal po natin ang ating Panginoon, amen. Ito po ay buong puso o buong puso lamang. Amen. Kasi kung buong puso, amen, kung mahal po natin ang ating Panginoon, amen, susundin po natin siya. Amen po ba? Katulad na lang po ng ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, tulad na lang po ng ating asawa, ng ating mga asawang lalaki, asawang babae, amen, tulad po ng ating mga girlfriend natin, amen, tulad ng ating mga habibi natin, amen. Kapag mahal po natin ang ating asawa, siyempre, ano po ginagawa po natin, amen, nag-i-effort po tayo sapagkat mahal po natin siya. So lahat gagawin natin, susundin natin, amen, sapagkat mahal po natin ang ating asawa, amen. So ganoon din po sa ating Panginoon, mga kapatid, na kung mahal po natin ang ating Panginoon, amen, hindi lamang po sa salita, hindi lamang po sa puso, kundi sa puso na sundin po natin yung kanyang salita. Amen. Gusto po ba natin marinig yung well done, my good and faithful servant? Amen. Gusto po ba natin marinig yun? O yung isang gusto natin marinig? Amen. Depart from me, I do not know you. Amen. So, hindi po lahat ng mga tumatawag sa ating Panginoon, amen, ay anak ng ating Panginoon, amen. Yun lamang, sabi ko rito, yun lamang sumusunod sa ating kalooban. So, katulad lang po sa pagbibigay ng mga kapatid, amen. So, ito po yung nakasulat sa Malakay 3:10, alam po ng bawat isa yung Malakay 3:10, amen, na ibigay po natin yung ating kasampung bahagi ng ating Panginoon. Yung kasampung bahagi may sa ating Panginoon. So, hindi naman po ilalagay, hindi naman po isinulat ng ating Panginoon ito para isinulat-sulat lang, kundi sundin po. Mga kapatid, kaya po ba nating sundin ito, mga kapatid? Amen. Actually, ang ating Panginoon, hindi na po kailangan ng mayama po ang Panginoon, siya na may-ari ng lahat, siya may likha ng lahat. Ngunit ang nais ng Panginoon, mga kapatid, yung mensahe ng ating Panginoon, yung pagsunod. Amen? Sabi po natin, Panginoon, obedience is better than sacrifice. So, yun ang kailangan ng Panginoon. Mayaman ang Lord eh. Ang kailangan ng talaga, yung pagsunod. Amen? Pero, kalakip ito, kamalakay 3:10, ano yung promise niya? May promise kasi dito, mga kapatid. And test me. Amen? Subukan. Amen? Siya yung provide ng lahat. Amen? Sa aming mag-asawa, amen, sa patuloy na pagbibigay namin sa ating Panginoon, ang aming tithes and offering, amen. Nandun po yung protection and guidance na ating Panginoon, provide niya. So, huwag po natin isipin na tayo'y maliit ang sahod natin, ipigitan natin to. Kami po, mga kapatid, nagsimula rin kami sa maliit. Amen, magkano lang ang unang sahod namin, 1.5 lang. Pero sa patuloy na salita ng ating Panginoon, ibinigay po namin, mga kapatid. Sino magsasabi? Amen?
na Lord gagawa ng paraanan para pagpalain kami. At nais ko rin mga kapatid sa inyo na i-test po natin yung ating Panginoon. Makikita niyo po mga kapatid talagang totoo po ang Panginoon na sinasabi niya. Huwag po tayo kasi nandun yung natin sa isip natin at kukulangin tayo. Minsan wala kaming trabaho, minsan ano. Pero alalahanin po natin yung mga Israelita doon sa ilang. Amen? Doon sa ilang na wala silang mga kain doon. Pero for the 40 years mga kapatid, ibinigay, pinurubay ng Panginoon yung kanilang pagkain, kanilang pangangailangan. Amen? Ganun po ang Panginoon. 40 years. Ang Lord lagi nagpo-provide ng pagkain pagising nila, nandiyan na yung mana, tatayin na lang sila. Kinabukasan, nandun na naman. So, ganun po ang Lord sa atin mga kapatid. Nakapag po tayo, pinagkatiwala natin, binigay po natin, sinunod po natin yung salita ng ating Panginoon. Amen. Hindi po tayo mabibigo. Amen. Test po natin mga kapatid. Makita daw at maranasan natin yung talagang pagpapala ng ating Panginoon. So, amen. Yun lang po mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag sa akin. Kaya Panginoon, yun lamang makasumusunod sa aking kalooban. Amen. At kasama na rin po ito yung pagbibigay na sumunod po tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Inanyaya ko pong lahat na tayo po'y tumayo at tayo po'y yanda po natin ang ating ikapo at ating handog sa ating Panginoon. Amen. At tayo po'y aawit po muna.